Napakaraming isyu ang kinakaharap natin ngayon. Madalas, nakakalito na kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa ating paligid. Sa gitna ng naglalabasan at mabilis na pagkalat ng fake news, mas lalong lumalalim ang di pagkakaunawaan nating lahat. Higit na nakakalungkot na may mga taong inaabuso ang ating pagiging vulnerable sa gitna ng krisis. May mga pilit tayong nililihis ng landas sa halip na tumuon sa mga konkretong solusyon sa hirap na ating nararanasan. Masakit isipin na mas nangingibabaw ang pansariling interes kaysa paggawa ng nararapat upang tayo ay makaahon ng tulong-tulong. Hahayaan na lang ba nating manatili ang pagkakawatak-watak at ang pagkakaiba ng ating pananaw ang mangibabaw? Madayaw, ako si Nerin Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Sa gitna ng tumitinding krisis sa langis, sa tila walang katapusang isyu ng korupsyon sa ating bansa at sa gitna ng pagbaha ng maling impormasyon, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing liwanag at paalala sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano at responsableng mamamayan. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo mula kay San Juan. Sinabi rito, pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang Diyos ay tapat, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, at ibinibigay ng Diyos ang Espiritu ng walang sukat. Sa panahon ng fake news at pagmamanipula ng impormasyon, tinatawag tayo upang maging mga saksi ng katotohanan. Hindi tayo dapat manahimik sa harap ng katiwalian. Tulad ni Kristo na nagpatotoo sa katotohanan ng Ama, tungkulin nating ilantad ang mga maling gawain at huwag hayaang malunod ang boses ng katotohanan sa ingay ng propaganda. Sinasabi rin na ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Bilang mga bininyagan, tayo ay isinugo rin sa mundo. Ang atin bang mga salita ay sumasalamin sa malasakit ng Diyos? O nagdadagdag lang tayo sa pagkakawatak-watak? Sa harap ng krisis at korupsyon, ang hamon sa atin ay maging boses ng mga walang boses. Ang pagsasalita ng salita ng Diyos ay nangangahulugan ng paghiling ng pananagutan o accountability at pagpapalaganap ng pag-ibig na may kaakibat na katarungan. Ang krisis na kinakaharap ng Pilipinas ay hindi lamang usaping pang-ekonomiya o politikal. Ito ay isang hamon sa ating espiritual na paninindigan. Sa huli, ang pagkilala sa tinig ng Diyos ay nangangailangan ng pagkilos. Pagkilos na kumikilala sa dignidad ng mahihirap at tumututol sa anumang anyo ng pagsasamantala. Kung kayo ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, paki-like, paki-share, at maging landas ng pag-asa.